Guys, for today's video, pag-uusapan natin ay all about Ola, mga online lending apps na dinadownload natin sa Play Store and App Store. But ang twist dito is, i-rank natin lahat tong mga Ola na to based on their interest para makita nyo kung sino ba yung Ola na sumusunod sa BSP circular na naglilimit sa interest rate ng mga online lending apps. At sino naman yung may pinakamatataas na interest rate? Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, just for context ng video natin today, nakabase ito sa lahat ng mga online lending apps na na-review natin past 2024. So, ito na po siya based on our review last year. So, sino po ba ang may pinakamataas na interest rate? Andyan po si Mocha. Ayan, at 23,464% in interest rate. However guys, nagbago na daw po si Mocha. Let's see, magkakaroon po tayo ng separate video about Mocha kung nagbago na nga ba ang interest rate niya. Next po is si Madala Loan. Hindi ko po alam kung available pa to, pero nawawala-wala po to sa Google Play Store. Ayan, at 3,227% na nakalculate natin based on our review. Sunod naman po ay si Peso Mocha at 3,196%. Si Zip Peso nasa around 2,920. Kala ko sumusunod na si Zip Peso sa BSP circular, pero mukhang hindi. And then si Peso here nasa around 2,000% pa rin. Si More Gold nasa 2,000% ang interest rate niya. Si Quickla, kahit na marami nagsasabi na legit daw, nasa 2,000% ang interest rate. Si Primalo nasa 2,000% din. Itong si Pera Ubag, 1,980. Si B Plus, nasa 1,900 din. Si Peso Mocha, nasa 1,900 din. Easy Peso, nasa 1,800%. Itong si Dax Peso, ganun din, 1,800%. Pera for you ba to? 1,700%. Si Okay Peso, 1,500 or around 1,600% na rin. Si Bene, 1,500. Si Lemon Loan, 1,300 or 1,400. Si FE Lending, 903. Uy, pababa na tayo na pababa. Ibig sabihin ba nito, ano na? Acceptable na? Well, hindi pa rin. Si Manicat, 766. Si Digido. Si Digido yung somehow legit sa mga processes, mga documentary requirements, pero parang predatory ang interest rate. Yung nakalculate natin dito ay at around 730% APR. Si Vamo, nasa 400 plus APR. Si Mr. Cash, ganun din, 400. Si Peso Loan, nasa 300, 292. Si Cashalo na to guys, nasa 247% pa per annum. Pero feeling ko kailangan natin balikan si Cashalo and i-review natin ulit kasi baka naman dahil legit siya, binaba niya na sa 180%. Let's check na rin yan later on sa susunod na video. Si Tala, nasa 180%, which is, yan, sumusunod na siya. Si Peso Ready, nasa 180%. Si One Hand, nasa 180%. Si OLP, nasa 180%. Si Mabilis Cash, nasa 180%. And yung mga kakilala nating mga Indian nationals, nasa around 120%. So, anong ibig sabihin nito? Sa pinakita ko po sa inyo, makikita po natin na kukunti pa lamang po ang naghihid or sumusunod dun sa BSP na circular, which is ito po, na nagsasabi na for a loan of 10,000 and below, kailangan ang maximum na interest rate ang ipapataw nila sa atin is around 15%. Kaya nga po yung One Hand, nung chinek po natin, nasa 14.9% ang interest na binigay sa akin, pero meron pa silang pa-vouchers para mabawasan yung interest. Sa total na na-review po natin last year na 32 online lending apps, only 5 of them are now following yung rules ni BSP. So nakakalungkot po na medyo predatory pa rin po talaga ang interest rate na pinapataw ng mga parang fly-by-night na mga online lending apps. Kung ako po yung tatanungin nyo, nakikita ko po dahil sobrang taas ng interest rate, parang mako-consider silang park loan. In addition to that, yung loan term po nila ay sobrang baba. Pinakamababang loan term po dito ay 7 days, which is kadalasan yan po ang loan term ng karamihan. Isa sa kailangan yung pagtuunan pansin is yung loan term. So yung loan term po kasi nalagyan nila ng workaround. Hindi equal installment ang ginagawa nila.
ginagawa nila sa unang payment, mga 95 to 98% doon nila papabayaran sa inyo. And then remaining na lang yung butal, which is part of the interest din. So parang talaga siyang loophole na sinabi na up to 90 days, pero on your first 7 days, binayaran mo na lahat. Nagkaroon ka pa ng problema kasi paano kung nakalimutan mo yung second payment mo nung sa 90th day, baka ma-chargean ka pa ng late fee. So ito yung mga problema ng mga ibang online lending apps na nakikita natin. Halos pare-parehas naman sila ng template. In addition to this, medyo hindi sila totoo sa mga ina-advertise nilang interest rate. Makikita natin dyan, sasabihin nila sa about page ng app nila na up to 20% APR, up to 30% APR. Well, in fact, pag nag-calculate po tayo and we have proven this on our reviews, sobrang taas ng interest rate nila. Nilalagay po nila yung mga jargons na APR para pag mukhang isipin na mababa po yung interest rate nila. Pero as a normal person na hindi nakakaintindi, parang, 20% lang yung APR. Kadalasan po kasi, nakatingin lang po tayo dun sa amount. Kunyari, nag-loan po tayo ng 10,000, tapos ang binayaran po natin pabalik ay 11,000. Sasabihin natin, Ay, kaya naman yan, 1,000 lang ang dinagdag sa isang buwan. Okay na rin. come to think of it, that's 10% per month and that's 120% per annum. So what I can suggest po, before everything else na manghihiram po kayo, check nyo po yung information na sinishare nila. Check nyo po yung reviews dun sa app. Kasi makikita nyo na po yun. Pag nasa app na po kayo, check nyo po yung mga 1, 2, 3 stars. Kasi sila yung mga may galit. Usually kasi yung mga 5 stars, mga false review po yan. Mga pinaparate na po ng app na hindi pa nire-release yung amount. So hoping yung mga tao na ma-approve sila kapag nag-rate sila na mataas. Number 3, try watching other content creators, lalo na po si Ate Red, si Mami Yam, si Team Marco, si Sir Johnny, si Marky Lifestyle. I know na merong differences between us, but labas na po kayo doon. It's our obligation po to share information po sa inyo na magiging beneficial po sa inyo pag manghihiram po kayo. Make sure na lang po na kunin nyo yung magaganda and ipagwalang bahala lang yung sa tingin nyo mapangit. So nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa aming mga content creators. For question of the day po, gusto ko lang din po mag-survey sa inyo. Gusto nyo po ba magkaroon ng collab between me, Ate Red, Team Marcos, Mami Yam, and if so, ano sa tingin nyo yung magandang information or content na ma-share namin sa inyo? Para naman po masilip namin kung pwede, magkaroon po kami ng idea para makapag-deliver kami ng content na hinahanap nyo. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rosan Nagako 5384. Sabi niya, shoutout po Sir Pat, very informative lagi ang reviews. Thank you. At Rosana Gako 5384, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. At na-appreciate niyo po yung content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!